Malayo-layo na rin ang narating natin, Esperanza, pero walang ganong hipon tayong nakukuha. Uwi na tayo, mamimitas pa ako ng dahon ng sili. Sa bagay po ay kakasya na sa atin itong kaunting hipon. Damihan nyo na lang po ang dahon ng sili. Paahon na sa tubig ang magtiya nang may mahagip ang mga mata niya ng tamaan ng liwanag mula sa sulo. Isiningkit niya ang mga mata upang maaninag ang natanaw. Nana, tao po yata yung nasa dako roon oh. Ano bang tao ang pinagsasabi mo ha, Esperanza? Hawakan niyo po itong sulo natin. Tinakbo ang lugar kung saan nakita niya ang tao. Itinapat ng dalaga ang hawak na sulo sa naaninag at napasinghap siya. Tao nga po, Nana. Nagkakamalay na siya, Nana. Mabuti naman kung ganon at nagkabisa ang mga gamot na ipinainom mo, Esperanza. Ang mga ginawa ko'y natutuhan ko sa papa, Nana. Niyuko niya ang estranghero sa papag. Sa sulok na bahagi ng isip niya ay tila nagtatagpo na sila nito. Luto na ang tinulang manok, Esperanza. Kung magigising siya ay tamang-tama at mahihigop na niya ang sabaw. Tahimik na pinagmasdan ni Esperanza ang estranghero. Halos 3 araw na mula nang matagpuan nila ito sa dalampasigan. Mula nang pagyamanin nila ito ay hindi na niya mabilang kung ilang bisis niya itong tinitigan. Mestizo ito at magandang lalaki, makinis ang balat at may magandang pangangatawan. And there was something familiar about the man. Subalit, hindi niya hinayaang magtagal sa isip ang mga bagay na iyon dahil imposibleng nagtagpo na sila nito. Napalingon siya sa pinto ng mahawi iyon at pumasok muli si Nana Silsa. May hawak itong mangkok na may lamang umuusok na sabaw. Ilalapag ko na muna rito sa misita itong mangkok ng sabaw, Esperanza. Opo, Nana, ipapahigop ko po sa kanya sa sandaling siya'y magising na. Naulinigan niya ang mga tinig. Bagamat hindi niya mawawaan ang mga sinasabi, sinisikap niyang imulat ang mga mata, subalit tila kay bigat ng kaniyang mga talukap. Agad niyang nararamdaman ang pananakit ng ulo nang tangkain niyang ibiling iyon. May kirot din siyang nararamdaman sa kanang balikat, sanhi upang hindi niya mapigilan ang mapaungol. Then he heard again that soft and soothing voice that spoke first a while ago. 2 tinig ang salita niyang naririnig. Huwag mong piliting kumilos, baka magdugong muli ang sugat mo sa ulo at sa balikat. Unti-unting iminulat niya ang mga mata. Umangat ang isang kamay niya upang takpan ang mga mata nang masilaw siya. Unti-unti ay sinanay niya ang paningin sa liwanag at sa paligid. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Esperanza. Inilingan niya ang ulo sa kaliwang bahagi niya. Sa pinagmulan ng tila musikang tinig, unti-unting nagkakahugis ang anyo sa harap niya. Isang napakagandang babae ang nakita niya. Saan ako naroroon? Ang unang namutawi sa bibig niya. Nasa kubo ka. Sino ka? Agad niyang dugtong at hindi pinatapos ang sinasabi ng babae. Sa unang tanong mo, narito ka sa aming kubo. Ako si Esperanza. Natagpuan ka namin na walang malay sa dalampasigan at nakakapit sa isang malaking truso. Ikaw, sino ka? Paano ka nagkaroon ng sugat sa ulo at sa balikat? Natilihan siya. May kung ilang sandaling may hinahagilap ang isip niya upang muli ring mapapikit nang maramdaman ang pananakit ng ulo. Sumasakit ang ulo mo? Nag-alalang tanong ni Esperanza. Ibinaba nito muli ang mangkok sa misita. Tumayo ito sa pagkakaupo sa may gilid ng papag at humakbang palabas ng silid. Huwag kang umalis. May kukunin lang ako. Humugot siya ng malalim na hininga at pilit kinakalma ang sarili. Hindi ako magtatagal. Sinundan niya ng tingin ang paglabas nito hanggang sa mawala ito sa likod ng kortina. Ilang sandali pa ay muling nahawi pabukas ang kortina at iniluwa na muli ang babae. Inumin mo itong tableta pampawi ng kirot.
Inabot niya ang tablita dahil totoong makirot ang ulo niya. Bahagyan niyang inangat ang sarili mula sa papag. Agad na naroon ang kamay ng babae sa isang balikat niyang upang alalayan siya. Sa kabila ng lahat ng kalituhan, ng pag-alala at bahagyang takot, ay hindi nakaligtas sa pandaman niya ang bangong nagmumula sa magandang dalaga. Inumin mo na yan. Bigla ang pagmulat niya ng mga mata at napatitig dito. Her face was too close and even her breath was sweet. Sa iglap na sandali ay parang gusto niyang ihilig ang ulo sa dibdib nito at mananatili ron hanggang sa tuluyang mapawi ang anumang sakit at alalahaning mayroon siya. At pagkuway, ipinilig niya ang ulo. Saan nanggaling ang mga ganong uri ng kaisipan? Paano niya napuna man lang ang mga bagay na iyon sa kalagayan niya? Higit sa lahat, sa isang babaeng estranghera? Maya-maya, isinubo na niya ang tablita at sinundan iyon ng paglagok ng tubig. Salamat. Ngumiti ang babae sa kanya. Tumayo ito at inilapag ang baso sa misitang kawayan at tinulungan siyang makasandal sa ulunan ng tupag sa mismong dingding na sawali. Nang maiayos niya ang sarili ay inabot nito ang mangkok ng sabaw sa misita. Kailangan mong lagyan ng laman ang tiyan mo. Sa loob ng halos 3 araw na wala kang malay, ay pilit naming kinukutsara ang sabaw sa bibig mo upang kahit paano'y malamnan ang tiyan mo. 3 days? Bulalas niya. Umangat ang likod mula sa ulunan. Huwag mong binibigla ang iyong sarili. Hindi pa magaling ang iyong mga sugat. Paalala nito at muling kumutsara ng sabaw. Ang sabi mo ay 3 araw na wala akong malay? Mamayang pagdilim ay hustong 4 araw mo mula nang matagpuan ka namin sa dalampasigan. Paliwanag nito. Namin? Ng aking nana Silsa, huwag mong masyadong ikilos ang balikat mo at baka magdugong muli ang sugat mo. Pag-ulit nito sa sinabi. Walang malay ka naming natagpuan sa baybayin. Nang matapos siya sa pagkain, ay tinanong siya ng babae. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Anito? Sino ka at paano ka napadpad dito sa isla? Ano ang nangyari sa iyo? Nagsalubong ang mga kilay niya. Blangkong tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Nagsimulang bumangon ang panik sa dibdib niya. Umiling siya. Wala akong maalala. Kahit ang pangalan ko ay hindi ko maalala. Tinitigan siya nito at maya-maya'y hinawakan siya sa balikat at ibinalik sa pagkakasandal. May sugat ka sa ulo. Baka iyon ang dahilan kung bakit wala kang maalala. Huwag kang mag-alala. Natitiyak kong babalik din sa iyo ang memorya mo kapag lubusan ka ng magaling. May pangako sa tinig nito. Makalipas ang ilang araw, wala pa rin itong maalala sa sarili. Bagamat natitiyak niyang Noel Alijo ang pangalan ng lalaki. Iyon ang nakasulat sa ID nito na nakuha niya sa bulsa. Nag-aral ito sa isang kolehiyo sa Maynila at napangiti siya. Magkalapit lamang ang paaralang pinasukan nilang dalawa. Marahil ay nasa huling taon ito sa kolehiyo, nung siya naman ay nasa 2 taon. At nang makita niya ang ID nito at mabasa ang pangalan ng kolehiyo na pinapasukan, ay sa kanya naalala kung bakit pamilyar ito sa kanya. Nagkita na sila nito nang makipagtalo siya sa manliligaw na si Alvin at ipagsanggalang siya nito sa tangkang pambabastos. Ilang gabi din niya iniisip ang lalaking ito mula nung ipagtanggol siya nito. At minsan, naiisip din niya na sana'y magtagpo silang muli. At ibinalik niya kay Noel ang atensyon. Natitiyak niyang baril ang sanhi ng sugat nito sa balikat. Ipinagpasalamat niya ang kaalaman niya sa panggagamot na natutuhan niya sa ama. Nagdududa si Nana Silsa na baka magnanakaw si Noel at nabaril ito sa pagtakas.
Iyon ay dahil sa isang malaking kahon ng alahas na nakatali sa senturon ng karsonis nito. Subalit sa lungat naman ang ibinubulong ng isip niya. Ipinasya nila na itago na muna ang jewelry box at huwag ipaalam sa estranghero ang tungkol dito kahit nang magkamalay ito. Isasauli nila iyon dito sa sandaling magbalik ang memorya nito. Ang ibinalik muna nila ay yung wallet nito na may kunting pera at ang bankbook na basang-basa at punit-punit. Nang mararamdaman, marahil, ni Noel na hindi na ito nag-isa, ay lumingon at nang makita siya ay umangat ang sulok ng bibig nito at ngumiti. Muntik nang mapasinghap ng malakas si Esperanza. Magandang lalaki si Noel at kahit humaba na ang buhok nito at napapaligiran ng mumunting balbas ang mga panga ay hindi naging kabawasan sa pang-akit nitong anyo. May maganda itong pangangatawan na tila yaong sa mythical gods sa Gracia. Noel points of view. Nang lumingon si Noel ay nakita niyang nakatayo sa tabi ng punong niyog si Esperanza. Isang ngiti ang ibinigay niya rito na ginantihan naman nito ng tipid ng ngiti. The woman was beauty that she took his breath away. May alon-along buhok na kapag nilapitan mo at titigan ay malalaman mong hindi iyon itim, kundi tila purong tsokolate ang kulay at may mangilang-ngilang hibla na sa wari ay tsokolating nilagyan naman ng leche. She was on the tall side, 5 feet and 6 inches. Mamula-mula ang balat, sanhi tiyak ng pagiging malimit nito sa arawan dahil sa pagtatanim ng kung ano-anong gulay at halaman sa likod ng kubo. Humakbang ito palapit sa kanya, moving with grace. She was not even aware of na kahit ang suot nitong mumurahing damit pambahay ay hindi nakabawas. Narito ka na naman, Noel. Kuminto nito at naupo. Nagkibit siya ng mga balikat. Alam niyang sa ilang pagkakataon ay sinusundan siya nito sa pag-alis niya sa kubo. Marahil ay nag-alala lang ito sa kanya. Sinisikap kong makaalala, Esperanza. Huwag mong pilitin ang iyong sarili. Magbabalik ang alaala mo ng kusa. Hindi niya sinagot iyon. Hindi maaring manatili siya sa ganung uri ng kalagayan. Kailangan niyang makaalala. May ilang sandali siyang pinapalipas bago muling nagsalita. Iyong bangkang nakita ko sa ilalim ng puno ng niyog malapit sa kubo. Aniya. Mahusay pa ba at hindi pinapasok ng tubig? Maayos pa yan, Noel. Binili yan ng papa sa dumadagat sa kabilang bayo nitong isla. Pero hindi pa namin nagagamit ni Nana Silsa ang bangka. Wala naman kasing dahilan para umalis kami. Nakita mo tiyak ang mga pagkaing dilata na kahit isang taon pa ang lumipas ay hindi namin mauubos, lalo at mas pinipili namin ni Nana na kainin ang mga tanim naming gulay. Tama ito. May 5 sakong bigas din siyang nakita roon na ang isa ay bahagyang bawas na. Tumingin si Noel kay Esperanza. Nagsalubong ang mga kilay. Inaasahan niyang maraming taon nang naninirahan ang mga ito sa isla. Saan kayo nanggaling? Nasaan ang mga magulang mo, ang iyong papa at mama? Hindi niya mapigil ang sunod-sunod na mga tanong. Taga Mindoro ang aking ina, Noel. Matagal na siyang wala. Nabasag ang tinig nito. Nawala siya sa mismong araw na dinala kami ni papa sa islang ito. Ikinalulungkot ko, aniya sa sinserong tinig. Ang papa mo, nasaan? Si papa naman ay hindi na muling nagbalik muli nang umalis sa islang ito. May 8 buwan na ang nakakaraan. Bakit ka nga ba laging pumupunta dito sa malaking batong ito, Noel? Hindi ko maipaliwanag, Esperanza. Nilingon niya ang malaki at napastaong bato sa may kanang bahagi niya. Natitiyak kong nakarating na ako sa islang ito. Nararamdaman ko, pamilyar sa akin ang malaking batong ito at ang kapaligiran. Naniniwala ako, Noel. Sa maraming pagkakataon ay nakikita kitang sa mismong lugar na ito nagtutungo.
Sinusundan mo ba akong lagi tuwing nagtutungo ako rito? May panunukso sa tinig niya. Namumula ang mukha ni Esperanza sa sinabi ni Noel. Nag-alala lang ako sa iyo, Noel. Sabi niya. May sakit ka pa rin at may bahagi ng isla na ito ang pinamumugaran ng mababangis na hayop. Nasa kabilang bahagi, iyon at malayo rito. Natitiyak kong hindi lalabas doon ang mga baboy ramo at mga makamandag na ahas. Nasa tinig ni Noel ang panunukso sa dalaga. Hindi nga kita sinusundan, Noel. Tinutukso lang kita, Esperanza. Kapag kuway, hinayon ng tingin ang lugar na tinutukoy nito mula sa siwang ng maraming puno ng niyog. Tinitigan ni Noel ang dalaga. The woman was pretty kahit walang kolorote sa mukha na nakasanayan na niyang makita sa mga babaeng taga Maynila. Muli nitong nilinga ang buong paligid. Natitiyak kong nakarating na ako sa lugar na ito. I remembered this huge rock. Mula sa kinaupuan niya ay hinayon niya ng tingin ang isang malaking isla na halos hindi makita dahil sa fogs. Alam mo ba kung anong isla yon? Nilingon ni Esperanza ang itinuro niya. Ang sabi ng Papa ay yun ang isla ng Palawan. Mas malapit daw ang Palawan kung nasa silangang bahagi ka ng isla. Ayon pa rin kay Papa ay tila buntot ng Palawan ang islang ito mula sa malayo. Palawan? Sambit ni Noel. Oo, Noel. Naniniwala si Nana Silsa na sa Palawan ka galing dahil walang ibang isla na malapit dito kundi iyon lamang. Palawan? Nakapikit na sambit ng lalaki. Sumasakit ang ulo niya sa kakaisip sa pangalang Palawan. Pamilyar ang binanggit sa pangalang natatandaan niya. Umalingaw-ngaw sa isip yon. Kinapa niya ang magkabilang sentido na sa wari ay gustong manakit. Huwag mong piliting makaalala at baka makasama sa iyo, Noel. Babalik din kusa ang naalaala mo. Natatandaan mo ang lugar na ito at ang malaking bato. Susunod na ang iba pang dadaloy sa isip mo. Banayad na wika ni Esperanza. Pero halos hindi naririnig ni Noel ang sinasabi nito. Butil-butil na pawis ang lumabas sa noo niya sa pagsisikap na alalahanin ang lahat tungkol sa kanya. Kumain ka na muna, Noel, anyaya ni Esperanza kay Noel. Nagbububong ito sa kubong ginagawa nito mula sa pinatipong kugod na ayon dito ay magiging tirahan nito sa sandaling mayari nito ang kubo. Tinitigan ni Esperanza ang binata. Ang buhok nito ay umabot na sa mga balikat, subalit hindi nag-abala si Noel na putulin iyon. Nagmumukha itong pirata na may mapanganib na anyo. Gayunpamay, hindi man lang ito nakabawas sa atraksyon nito sa kanya. Noel was one of the most gorgeous men she had seen all her life. Kanina ka pa nakatitig sa akin, tukso ni Noel. May bahagi ba ng katawan ko ang hindi mo sinasang-ayunan? Isang matalim na irap ang isinagot niya at inilapag sa misa ang basket ng pagkain. Pinahatiran ka ni Nana ng tanghalian. Ngumiti si Noel. Pagkatapos ay nangunyapit at patalon na bumaba. Inabot ito ang kamisitang nakasabit sa kahoy at pinunasan ang pawis sa mukha. Ipinagamit ni Esperanza ang mga damit ng kanyang ama kay Noel. Ang bango. Ano ba ang niluto ni Nana Silsa? Gabi na may gata at pinasingawan ang hipon na nasa lakab mula sa lalampasigan kaninang madaling araw. At ako ang nagluto nito, Noel. E di mas lalong masarap yan. Ngumiti ito na nanunukso ang mga mata. Ngiti lang at kapirasong papuri ay nagpapakislot na sa puso ni Esperanza. Inabot ni Noel mula sa kanya ang basket at sadyang idinikit ang kamay sa kanya. Parang napasong mabilis niyang hiniwas ang kamay. Napukpok mo ba ang kamay mo? Tanong ni Esperanza na may kahalong worry.
Napatawa si Noel. Baka lang, kako, may apoy na biglang lumitaw sa kamay ko at wari napasok ka ng madikit. Umirap ang dalaga. Binalik ang atensyon sa basket at inilabas ang mga laman yon at inilagay sa ibabaw ng mesa. Saluhan mo ako. Kumain na ako, Noel, bago ako nagtungo rito. Pinagmamasdan niya ang pagsubo nito ng pagkain. Matagal na niyang napunang hindi ito sanay magkamay. Parati ka sa baybayin at nakatanaw sa may malaking bato. Aniya, makalipas ang ilang sandali. Dito mo rin itinatayo ang bahay mo, napakalayo mula sa kubo namin. Nahinto sa pagsubo si Noel sa sinabi niya at tinitigan siya. Sinikap niyang umiwas subalit hindi niya magawa. Matagal nang nanauli ang memorya nito at naisaulit na rin nila ni Nana Silsa ang munting baol ng mga mamahaling bato at alahas dito. Sa Palawan nanggaling si Noel at tagaroon ang pamilya nito. Naikwento na nito sa kanila ni Nana Silsa ang dahilan ng aksidente nito na sa huling pagkakatanda nito ay nahulog ito at ang kabayo sa isang dikataasang bangin na ang ibaba ay ilog. Ang ilog ayon dito ay malapit lang mismo sa property ng mga aliho at hindi nalalayo patungo sa karagatan. Inanod marahil ito ng malakas na agos ng tubig patungo sa dagat. Lubusan nilang pinapaniwalaan ni Nana Silsa ang kwento nito na natitiyak niyang hindi lamang nito gawa-gawa iyon para linlangin sila ni hindi nito itinanong ang tungkol sa mga alahas malibang siya na mismo ang nagsabi dito. Nagbuntong hininga si Noel. Inabot ang tubig at uminom. Pagkatapos ay nayon din ng tingin ang malaking bato sa may dalampasigan at ang buong baybayin. Kapag kuway isang buntong hininga ang pinakawalan nito at sumandal sa puste ng itinatayong bahay. May isang babae akong pinangako ang dadalhin sa islang ito, Esperanza. Iniibig ko siya at nangarap ako na dito magsimulang magpamilya. Wika nito na may kasamang pait at sakit sa tinig. Pinigil ni Esperanza ang mapasinghap. Nagyuko siya ng ulo. Hindi niya kayang tingnan ang kapaitang nasa mga mata nito. Hindi rin niya gustong mabasa ni Noel ang sakit ng damdamin sa mga mata niya. Ngayon ay alam na niya kung ano ang inililihim nito. Mahigit 2 buwan na si Noel sa isla at natitiyak niya sa sariling nahuhulog ang loob niya rito at ang pagbanggit ni Noel tungkol sa ibang babae ay nagdudulot ng di maipaliwanag na sakit sa kanyang dibdib. Si Isabel, ang aking unang pag-ibig. Dugtong nito bagamat nanatili siyang walang imik. Nasaan siya? Ang mga salitay pilit inilabas ng bibig niya at nananatili siyang nakayuko sa buhanginan. Sa Maynila. Nakakaalala ka na bakit hindi mo siya puntahan? Napilitan siyang sabihin. Marahil sa mga panahong ito ay may asawa na si Isabel. Ngumiti si Noel kapag kuway muling itinuloy ang pagkain. Kaswal na ikwinento ni Noel sa kanya ang babaeng nagngangalang Isabel. Ang tungkol sa katipan nito, isang lalaking nagngangalang Iman. Ibig mong sabihin ay umibig ka sa isang babaeng pag-aari na ng iba? Nararamdaman ko pa ang sakit dito sa puso ko, Esperanza. Kailan lang ang pangyayaring iyon bago ako nabaril ng kinikilala kong ama ay binabalak kong magtungo sa Maynila upang makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon upang tiyaking maligaya siya sa piling ni Iman. Isang marahang tango ang ginawa ni Esperanza bago tumayo. Babalik na ako sa kubo. Isa-isa na niyang ibinalik ang mga pinagkainan sa basket. Hindi na niya gustong marinig ang iba pang mga bagay tungkol sa babaeng iniibig nito. Nakakailang hakbang na siya nang tawagin siya nito. Lumingon si Esperanza. Huwag mo akong tulungang kalimutan si Isabel, Esperanza. Ayaw kong piliting kalimutan siya dahil lang nariyan ka. Nanlaki ang mga mata niya nang muli itong hinarap. Ang kaliwang kamay ay nasa biwang niya at ang kanan ay may hawak ang basket. Hindi ko alam na may itinatago kang kahambugan sa iyong sarili, Noel.
Hindi ko inilalapit ang sarili ko sa iyo at hindi ko sinasabi sa iyong kalimutan mo siya sa pamamagitan ko. Esperanza, tayong dalawa lang ang tao sa islang ito maliban kay Nanang Silsa. Natural lang na magkausap tayo parati na binibigyan mo ng ibang kahulugan at huwag kang mag-alala, ito na ang huling pakikipag-usap ko sa iyo kung binibigyan mo lang ng masamang motibo ang aking mga sinasabi at kinikilos. Tumalikod na siya at umalis. Noel was momentarily stunned at the unexpected outburst. Sinundan niya ng tingin ang pagmamadaling makalayo ni Esperanza. Pagkatapos ay isang marahang halakhak ang kumawala sa lalamunan niya. Ang maamong kuting ay tumatalas ang mga kuko at nakaampag mangalmot. He thought with amusement. Esperanza was beautiful beyond words, even in anger, and maybe, just maybe, he would fall in love again. Pero titiyakin niyang sa sandaling mangyari iyon ay tuluyan nang naglaho sa dibdib niya ang mga alaala ni Isabel. He would not want to fall in love with another woman on the rebound. Nagulat pa si Esperanza nang biglang humawi ang kortina sa silid niya at sumungaw si Noel. Napigil sa iri ang mga kamay niya sa ginawang pagtirintas ng buhok. Hindi ka ba marunong kumatok? Paano kung hindi pala ako nakabihis? Umangat ang mga kilay nito. May pilyong ngiti sa mga labi. Sumandal ito sa hamba ng pinto at sa wari ay baliwala ang ginawa niyang pag-angil. Ang isang kamay nito ay nasa bulsa ng pantalong kaki ng kanyang papa na ipinagamit niya rito. Kapag kuway, humagod sa kabuuan niya ang mga mata nito. Alam ko kung kailan ka nagsimulang magbihis, sweetheart. Nanlaki ang mga mata niya. Nang matantong, manipis nga lang pala ang kortina sa pinto ng silid niya. Hindi ginagawa ng isang maginoo ang ginawa mo. Galit niyang singhal kasabay ng pamumula ng pisngi. Noel smiled. At sino naman ang may sabi sa iyong isa akong maginoo, ha, sweetheart? Huwag mo nga akong ma-sweetheart, sweetheart. At tinatakot mo ba ako? Kailangan bang pangilagan kita? Nangingilag ka ba sa akin? Amuse siyang napangiti. I mean, natatakot ka ba sa akin para mangilag? Wala siyang kayang isagot sa kontratanong na iyon. 2 araw mo na akong iniiwasan kahit si Nana Silvia ay tinatanong ako kung nagkagalit ba tayo. Halika at saluhan mo akong mag-almusal. Inismiran niya ito. Hindi ba iyon naman ang gusto mong mangyari? Masyado kang hambog para sabihin sa aking pinipilit kitang kalimutan ang babaeng iniibig mo. I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi yun. Kaya lang ay, his voice trailed off. Nawala ang pagkakangisi at mataman siyang tinitigan. Titig na hindi maunawaan ni Esperanza at nagsimula na siyang mailang. May pinupukaw sa kanya si Noel na nakakakilig sa damdamin niya. Hindi niya iyon matukoy. What? Paangil niyang tanong ng matagal bago ito sinundan ang sinabi. Nakita niyang bahagya pa itong nagitla na tila napukaw niya mula sa kung ano ng malalim na iniisip. Muling bumalik ang ngiti sa mga labi nito. Pinapatawad mo na ba ako? There was hope in his eyes. Isang mahinang tango ang ginawa niya. Akala ko ba'y nag-almusal na kayo ni Nana Silsa? Kanina pa umalis si Nana Silsa. Tutungaw raw siya sa ilog at mangunguha ng talangka. Ano ba ang gusto mong kainin, corn beef? Napangiwi ito. Pinigil niya ang sariling matawa. Nilampasan niya at sinikap na huwag madaiti ang braso niya sa katawan nito. Subalit, hinawakan ni Noel ang braso niya. Ano? Singhal niya pero biglang iniwas ang mga mata. Tumaas ang kamay nito at inalis sa mukha niya ang ilang hibla na hindi sumama sa pagkakatirintas at iniipit yon sa likod ng tainga niya. Pagkatapos ay hinaplos ng likod ng palad nito ang pisngi niya. Magpabaga ka, Noel.
Tinungo ni Noel ang kalan at nagsimulang magpabaga. Siya nga pala, maaari ko bang gamitin ang bangka? Nagpaalam na rin ako kay Nana Silsa. Nahinto sa pagkuha ng tinuyong isda si Esperanza. Napatitig dito, unti-unting namuo ang kaba sa dibdib niya. Saan mo gagamitin? Gusto kong magtungo sa Palawan, Esperanza. Palawan? May mga nais akong bilhin para sa ginagawa kong kubo at para mamili na rin ng mga gamit ko. Hindi maaring lagi ko na lang suot ang gamit ng iyong ama. Tuluyan nang lumatay ang ligalig sa muka ni Esperanza. Umas akmang sasabihin na takot. Takot na baka kapag umalis ito ay hindi na muli pang magbalik. Pero Leon, hindi ba mapanganib para sa iyo? Paano kung makita ka ng papa mo at muling pagtangkaang paslangin? Ngumiti si Noel. Ngayon ay alam ko na kung hanggang saan ang kayang gawin ni Papa Geraldo para makuha ang mga kayamanan sa akin, Esperanza. I would not be couth and awareness. Hinawakan siya sa baba at itinaas iyon. Sinuyod nito ng tingin ang mukha niya. Nag-alala ka bang may mangyari sa akin, Esperanza? He asked huskily. His eyes moved down to her lips. Napasinghap siya. Mabilis niyang pinakawalan ang mukha at muling ibinalik sa mga dinaing ang atensyon. Nararamdaman pa niya ang init ng kamay nito sa baba niya na tila iyon dinikitan ng baga. Kailan ka aalis? Tanong ni Esperanza. Pagkatapos nating kumain, wala sa loob na tumango si Esperanza at ipinagpatuloy ang ginagawa. Gusto niyang umiyak, subalit hindi niya magawa. I will be back, ani? Ni Noel. 7 hanggang 10 araw, marahil akong mawawala, Esperanza. Bakit mo sinasabi sa akin yan, Noel? Napangiti si Noel. Dapat mong tingnan ang sarili mo sa salamin, Esperanza. Para kang ilang araw lang naman ako mawawala. Nag-alala lang naman ako, kahit sinong taong pinagtangkaang paslangin ay iyon din ang mararamdaman ko. Maliban na lang kung walang katotohanan ang mga sinasabi mo sa amin. Hindi ako sinungaling tao, Esperanza. Mahinahon nitong wika, kumikislap pa ang mga mata sa pagkaalyo. At hindi mangyayari muli ang ginawa sa akin ni Geraldo dahil mag-iingat na ako. Hindi ka nakakatiyak, Noel. Malaking kayamanan ang hinahabol ng kinikilala mong ama, Noel. Sa pagkukwento mo ay tuso at ganid ang iyong amain. Kung sakali mang mangyayari ang sinasabi mo ay hindi makukuha ni Geraldo ang kayamanan sa akin, Esperanza. Hindi niya malalaman kung saan ito naroroon. Ang ganong uri ng tao ay may paraan para makuha ang kayamanan sa iyo, Noel. At doon ako nag-alala, paano kung saktan ka niya? Mahalaga ang baol ng mga alahas sa akin, Esperanza. Dahil pag-aari iyon ng aking mga ninuno at hindi mapapasa kanya yun kahit paslangin niya ako. At lalong hindi ko nanaising isapanganib ang buhay ninyo ni Nana Silsa. Ano ang ibig mong sabihin? Iiwan ko sa inyo ang mga alahas. Iiwan mo ang munting baol sa amin? Yes, sweetheart. Hindi siya makapaniwalang narinig niya yun na ipinagkatiwala nito sa kanila ni Nana Silsa ang munting baol ng mga mamahaling bato at alahas. May pag-asang umahon sa dibdib niya. Hindi siya interesado sa kayamanan, subalit katiyakan yon na totoong muling magbabalik si Noel sa isla. Napatawa si Noel. Hindi mo inaasahang maglalakad ako sa Palawan na bitbit ang baol ng mga alahas, ha, sweetheart? Pero paano mo naisip na ipagkatiwala sa amin ang malaking kayamanang iyon, Noel? Naaaliw na pinitik ni Noel ang 2 daliri sa harap niya at napakurap si Esperanza. Bakit parang lumilipad sa kung saan ang isip mo, sweetheart? Nagtataka lang ako kung bakit gusto mong iwan ang baol ng kayamanan sa amin ni Nana Silsa. Napadpad ako sa baybaying ito, Esperanza, at nakita na ninyong magnana ang kayamanang dala ko. Kayamanang magpapabago sa buhay ninyo
kung ninais ninyong pagnasaan. Pagkakataon na ninyong makaalis sa islang ito sakay ng bangka ninyo at hindi ko malalaman iyon. Pero sa halip ay iniligtas ninyo ang buhay ko. Ibinalik ang munting baol sa akin. Hindi ba katunayan yun na hindi ninyo pinag-interesan ang kayamanan? Puno ng damdamin ang mga mata nito habang nakatitig sa kalituhang nasa mukha niya. Akma niyang babaliktarin ang inihaw na isda nang hawakan ni Noel ang kamay niya. Nabitiwan niya ang hawak na kawayang pambaliktad. Noel, usal niya. Sa wari ay naghabol ang hininga nang tumingala rito. Nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng katawan. Huwag mong itago ang mga ngiti mo, Esperanza, he said huskily. Gusto kong nakikitang umingiti ka palagi. Nararamdaman niya ang init ng hininga nito sa mukha niya. Esperanza, the sounds of her name in that husky voice did something odd on her stomach. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito. Alam niyang hagkan siya nito. She had never been kissed. Nanaisin niyang kay Noel matikman ang unang halik. Tila dapyo ng pakpak ng paru-paro ang mga labi nito sa mga labi niya. Kusang pumikit ang kanyang mga mata. Umaasang mararamdaman ang tuluyang paghangkin nito sa mga labi niya. Subalit, nagulat pa siya nang bitiwan siya nito. At nang magmulat siya ng mga mata, nakita niyang nakayuko ito sa sahig. Dinampot ang nahulog niyang pampaligtad ng isdang iniihaw. Esperanza! Ano ba yung nasasunog na aamoy ko? Anang tinig mula sa labas ng kusina. Her eyes went wide. Nagulat sa narinig na tinig ni Nana Silsa at sa amoy ng tinutuyong isdang nasusunog. At nang tumingin siya kay Noel ay nakatitig din ito sa kanya. May kung anong nakaguhit sa mga mata nito. Tulad ng usok mula sa nagniningas na mga baga ay sa wari yun ang nakikita niya sa mga mata nito. Nasunog ba ang iniihaw mo, Esperanza? Ako po ang nag-ihaw, Nana, at nakaligtaan ko. Pagsisinungaling ni Noel. May nakalimutan po ba kayo, Nana? Ay oo, iho, ang aking basket. Pagkakuha sa basket ay umalis na ulit ito. Kukuha lamang ako ng ilang pirasong bato upang gawing pera, sabi ni Noel pagkatapos nilang kumain. Marami ng punit ang aking bank book at baka mahabang proseso ang kailangan bago ako magkapera. Tumango siya. Ibigay niya kay Noel ang munting baol upang kuhanin doon ang kakailanganin nito. Ibinalik nito muli iyon sa kanya. Hindi nagtagal ay sinamahan na niya si Noel sa baybayin sa may pinagtauban ng bangka. Hindi mo na kailangang tumulong, sweetheart. Kaya kong hilahin ang bangka. Awat ni Noel. Pababa naman kaya hindi mabigat, sagot niya. Ginagawa ko ito noon kapag umaalis si Papa. Ilang sandali pa ay nasa tubig na ang bangka. Bago iyon tuluyang ipalaot ni Noel ay nilapitan siya. At sa pagkabigla niya ay hinapit siya nito at mapusok na hinagkan sa mga labi. Napanganga siya. Noel took advantage and thrust his tongue into the sweetness of her mouth. Napaungol si Esperanza. Pagkamangha at sensasyon ay sama-samang sumasalakay sa kanya. She had gone limp and swayed into his arms, ni hindi niya maramdaman ang paghampas ng mga alon sa damit niya. Naliliyo pa rin siya sa ginawa nitong paghalik sa kanya, her lips throbbing as she gazed into his dark eyes. Banayad nitong dinama ang nanginginig pa niyang mga labi. Bumalik ka na sa kubo at basa ka na. Utos nito sa kakaibang tinig. Pagkatapos ay nagmamadali itong tumalikod at sumakay na sa bangka at nagsimulang gamitin ang sagwan. Mag-iingat ka, Noel. Nag-aalalang pahabol niya sa kabila ng lahat. Isang kindat ang ginawa nito bago ipinagpatuloy ang pagsagwan palayo sa baybayin. Ano ba ang nangyari sa iyo, Esperanza? Tanong ni Nana Silsa habang nagpipili ng ipa sa bigas. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Nana? 2 araw ka nang ganyan mula nang umalis si Noel ay aligaga ka. Hindi mapalagay at laging nakatanaw sa karagatan. At sa gabi naman
ay nararamdaman kong hating gabi na hindi ka pa rin natutulog. Aba, magkakasakit ka sa ginagawa mo, Esperanza. Nag-alala lang ako, Nana, tulad ni Papa, ay kinatatakutan kong hindi na siya muling magbalik. Baka kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa nakikita ko'y kayang alagaan ni Noel ang kanyang sarili. Tigilan mo ang pag-alala, Esperanza. Umiibig ka ba kay Noel, Esperanza? Ikinaputol ng tanong na iyon ang daloy ng isip niya at napalingon dito. Bakit po, Nana, na itanong mo yan? Iniibig mo ang binatang iyon, natitiyak ko. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito sa ibang lalaki, Nana. Paano kung iniibig ko nga si Noel, aniya, sa maramdaming tinig? Wala akong magagawa kung iyon ang damdamin mo sa kanya, Esperanza. Nagkita na po kami ni Noel sa Maynila noon, Nana. Natigil sa pagsasalin ng bigas ang matandang babae. Ano ang sinasabi mo? Nagtagpo na kaming minsan. Ipinagsanggalang ako ni Noel sa lalaking nagtangkang bastusin ako. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataong magkausap dahil agad akong lumayo. At sa hindi inaasahang pangyayari ay nagtagpo kayong muli. Ay, kung magbiro nga naman ang pagkakataon. Halos pabulong na ang huling sinabi nito. Hanggang ngayon ay nananatili sa pandaman niya ang halik ni Noel, ang kanyang unang halik. Wala sa loob na dinaman niya sa daliri ang mga labi. Sa wari ay nasa mga labi pa niya ang tamis ng halik ni Noel. Sa kabilang ibayo naman kay Noel, kung mayroon ka pang ganito ay nais kong sa akin mo ipagbili, binata. Wika ng lalaking may hawak na pang-uri ng bato. Paulit-ulit na sinisipat nito ang dalawang brilyanteng ipinagbili ni Noel dito. Marunong akong kumilatis ng bato, Ginoo. Sagot ni Noel at alam niyang nagsisinungaling ito. Ang mga batong pag-aari ng kanyang tunay na ama ay primera de klase. Mamaya ay tutungo siya sa bangko. Pansamantala ay kailangan niya ng panggastos at mauupahang tutuluyan sa loob ng ilang araw. Tumingala ang matandang lalaki. Sandaling namangha bago ngumiti. Sa mga mata ay naroon ang pag-asam na dito niya dadalhin ang iba pa niyang mamahaling bato. Kung gayon, dalhin mo sa akin at natitiyak kong magkakasundo tayo. Tiningnan lang ni Noel ang lalaki. Dinama ng mga daliri ang salaping ibinayad sa kanya. Gahol ako sa panahon, Ginoo, para maghanap ng taong bibili ng aking bato sa tamang halaga. Sa palagay mo ba ay hindi ko alam na ikaapat na bahagi lamang ng itutuong halaga ang ibinayad mo sa akin? Bahagyang nanlaki ang mga mata ng lalaki. Ang akma niyang pagtalikod ay nawat nito. Sandali, Ginoo! May dinukot na salapi sa drawer ng misa ang lalaki at ibinigay kay Noel. Karagdagang bayad para sa mga bato, binata. Tiyakin mo lang na sa akin mo dadalhin ang iba pang mga bato. Hiyaw ng lalaki sa kanya pagkatapos niyang damputin ang karagdagang salapi. Sumakay si Noel ng kalisa at nagpahatid sa bangko. Nagulat pa ang namamahala sa bangko nang makita siya. Senyor Alejo! He smiled at the man in charge. Imposible! Ano ang ibig ninyong sabihin, senyor? Ang iyong papa ay narito, may 1 linggo na ang makalipas at sinabing ikaw ay nasawi sa isang aksidente at gusto niyang kuhanin ang iyong deposito. Bumuntong hininga si Noel. And you give it to him? No, senyor. Marahas ang iling na ginawa ng bank in charge. Pero natitiyak kong magbabalik ang iyong ama upang dalhin at ipakita sa amin ang hinihinging mga katibayan ng bangko na ikaw ay nasawi sa isang aksidente. Hindi makapaniwala si Noel. Ano man ang gagawin niya, alisin man niyang lahat ang salapi sa bangko o hindi, ay malalaman ni Geraldo na buhay siya. Ipinagpasalamat niyang umabot ng ganito katagal bago natuklasan ni Geraldo ang tungkol sa salapi ng kanyang mama. Ngayong alam ninyo na buhay ako, ay tiyak na hindi ninyo bibigyang halaga ang anumang papilis na ipapakita sa inyo ng aking ama. Diba, senyor? Mariing tumango
ang lalaking in charge sa bangko. Inilabas ni Noel ang lukot at halos punit na bankbook. Nais kong bigyan ninyo ako ng panibago at babalikan ko yon kinabukasan. Nagsalubong ang mga mata ng manager sa itsura ng bankbook ni Noel. Esperanza, point of view. Takip silim na halos at kasalukuyang nakaupo sa may nakahapay na puno si Esperanza at nilalaro ng patpat ang buhangin. Paminsan-minsan ay tinatanaw niya ang payapang dagat mula sa kinauupuan niya, di kalayuan sa kubo na bagamat may ilang metro din ang layo ay malinaw niyang natatanaw. Ikawalong araw na mula nang umalis si Noel. Labis na siyang naiinip at natatakot. Paano kung nakatagpo nito muli ang ama nito? O di kaya paano kung nagtungo ito sa Maynila upang makatagpo muli ang babaeng nagngangalang Isabel? Paano kung hindi naman totoo ang sinasabi nitong may katipan ang Isabel na ito at nakatakdang magpakasal? Napahikbi siya. Ang isipin pa lamang yon ay nagpapawala na ng kanyang hininga. Muli niyang pinuno ng hangin ang dibdib at nagangat ng paningin sa laot. Hindi siya dapat mag-isip ng kung ano-ano. Nang biglay may nahagip ang mga mata niya sa laot na nagpahugot ng hininga niya. Mabilis siyang tumayo at pinagpagan ang likuran ng kanyang damit. Tila tuldok lamang ang nakikita niya sa laot mula sa kinaroonan niya. Subalit natitiyak niyang isa yung bangka. Tinakbo niya ang baybayin ng may pananabik sa dibdib. Puno ng pananabik at agam-agam hanggang sa unti-unti ay magkahugis ang bangka at ang sakay niyon. "Noel!" Sigaw niya kasabay ng mariing pagkaway. Bagaman duda siya kung maririnig siya nito. Ang tinig ay karaniwan nang dinadala mula sa dagat patungo sa baybayin at hindi mula sa baybayin patungo sa dagat. Pero alam niyang nakikita na siya nito na nakatayo roon dahil gumanti ito ng kaway. Nag-uumapaw sa kaligayahan ang dibdib niya. Nagbalik na si Noel. Hindi pa man halos sumasadsad sa baybayin, ang bangka ay tinakbo na niya ang tubig. Ngumiti si Noel sa kanya. "Hindi ka dapat lumusong, nabasa na ang saya mo." Tumalon ito sa tubig, malapit sa kanya, at sa pagkamangha niya ay hinapit siya sa biwang. Nabitiwan ni Esperanza ang lubid at napasinghap na sawari ay nalulunod. Hindi niya inaasahan ang pagkakapulupot ng mga bisig nito sa katawan niya. At halos kahit ang tubig sa dagat ay hindi nito gustong bigyan ng puwang sa pagitan ng kanilang mga katawan. Nais niyang magalit sa kapangasan nito, subalit hindi niya magawa. Katunayan ay pinapangarap niya ang mga sandaling ito sa nakalipas na mga araw na ito ay wala. Sa bawat gabi ay naalala niya ang halik na iniwan nito bago umalis. Nagbukas siya ng bibig upang magsalita, subalit kung anuman ang gusto niyang sabihin ay hindi na nakuhang makalabas sa bibig niya dahil naroon na ang mga labi nito at mapusok siyang hinahagkan. Nabigla pa siya nang kung ano-ano may pumulupot sa binti niya na ikinagulat niya at muntik nang mapahiyaw. Mabilis siyang kumawala at bago pa siya makayuko ay natuon ang pansin niya sa bangka. "Inaanod ang bangka, palayo, Noel!" Sandali lang tinitigan ni Noel ang bangka. Mas nakatutok sa kanya ang mga mata nito. May kung anong nakaguhit doon na hindi niya maunawaan. Kapag kuway yumuko ito at mainabot sa tubig, ang dulo ng lubid. Ngumiti si Noel. "Tara, sa kubo. May mga pasalubong ako sa iyo at kay Nana Silsa." Kumislap ang mga mata niya. And she was not even aware how beautiful she was. "Napakaganda mo, sweetheart," Noel said huskily, a gentle smile on his lips. Kabila ng lamig ng tubig ay nag-init ang mukha ni Esperanza. Nahihiyang nagyuko siya ng ulo. Muli nitong ipinupulupot sa biwang niya ang kamay habang hinihila sa baybayin ang bangka. Napahugot ng hininga si Noel nang masilayan si Esperanza. Suot ni Esperanza ang isa sa 3 damit na binili niya
galing Maynila. At natatanaw niya ang nakahantad nitong mga balikat dahil sadyang sinuklay nito ang buhok patalikod. Napunan niya ang ilang freckles sa dibdib at balikat nito, tila ilang pinong buhangin na nakakalat sa makinis nitong balat. Hindi niya akalain ang malaking pagbabago nito. Bagay ba sa akin? Puno ng insekuridad ang tinig nito. Kumislap ang mga mata ni Noel sa paghanga. Nang makabawi sa pagkabigla ay umangat ang isang sulok ng bibig niya sa ngiti. Nang makita ko ang damit na iyan ay alam kong babagay sa iyo. Iyan ang usong suot ng mga kababaihan sa Maynila, Esperanza. Sa Maynila mo pa binili ang mga pasalubong mo? Ngumiti si Noel ng matamis. Oo, 5 araw ako doon. Doon ko rin pinagbili ang 2 bato na dala ko. 5 araw? Sa pagtataka ni Noel ay naglaho ang kislap sa mga mata nito at nahalinhan yon ng lambong. Sa kabilang ibayo naman, Geraldo Puens Aviu, amain ni Noel. Lahat ng property ay nakapangalang lahat kay Marta at natural na mamanahin ni Noel ang lahat. At dahil inakala niyang namatay na si Noel sa pagkahulog sa bangin ay sa kanya mauuwi ang lahat. Siyang-siya na siya sa mga pangyayari bagamat naroon pa rin ang panghihinayang sa mga alahas bagamat hindi siya nakatitiyak kung gaano ang halaga ng mga iyon. Nanggaling siya sa bangko noon lang isang araw, dala ang mga katibayang hinihingi ng bangko sa pagkawala ni Noel, pero para siyang lumubo na inalisan ng hangin pagkatapos niyang makausap ang tagapamahala ng bangko. Sa galit, pagkapahiya at pagkamangha ay natuklasan niyang nauna nang naroon si Noel. Hindi ito nawala tulad ng una niyang hinala. Kailangan niyang mahanap si Noel at makuha ang salapi mula rito sa anumang paraan at ang baol ng mga alahas. At may isa siyang tauhang nagpahatid na sa kanya ng balitang nakita nito si Noel mismo rito sa Palawan, sa kabayanan malapit sa daungan. Tumiing ang mga bagang niya, kailangan niyang planuhin ang lahat. Noel and Esperanza Puens Aviu. Tahimik na hinawi ni Noel ang kortina ng silid ni Esperanza. Sa liwanag na nanggaling sa munting lampara ay nakita niyang himbing na himbing pa ito. Ang kumot nito ay bumaba pa hanggang sa baywang at suot ito ang lumang pantulog. Kailangan niyang umalis muli at magbalik ng Palawan. Pag-uwi niya mamaya ay titiyakin niyang mabibilhan niya ito ng bagong pantulog. Inisip niya kung paano niya maireregalo iyon kay Esperanza nang hindi ito tatanggi. Nahikayat niya itong tanggapin ang regalo niya rito mula sa Maynila dahil na rin sa tulong ni Nana Celsa. Alam niyang iniibig siya ni Esperanza. Hindi man ito sabihin. When she smiled, it was as if it lit her whole face. Hindi miminsang nahuli niya itong nakatitik sa kanya, tulad din ng kung paano hinahanap-hanap ng mga mata niya ito sa tuwing nasa kabilang kubo siya at nagtatrabaho. Ayon kay Nana Celsa, nakalimutan na yata ngumiti ni Esperanza mula nang hindi na magbalik ang ama nito. Ngayon ay muli itong naging masaya. Nakita niya ang lungkot at pag-alala sa mga mata ni Nana Celsa sa hindi masabing kaba na baka hindi kayanin ni Esperanza kung sakaling siya ang mawala sa buhay nito. Tinitigan ang kagandahang nakalatag sa papag. Hindi niya nais na masaktan si Esperanza. Muli siyang nagbuntong hininga. Hindi siya ang uring nagpapadala sa kung ano-anong damdamin na ipalawanag man o hindi. Lalong hindi siya ang uring kayang manipulahin ng kahit sino o ng kahit ano pamang bagay. Nung umalis siya ng ilang araw, namimiss niya si Esperanza. He loved so much Esperanza. Naupo siya sa gilid ng papag at umingit iyon. Dahilan upang biglang magmulat ng mga mata si Esperanza. Noel? Shh! Huwag kang matakot. Umiling ito sa kabila ng hindi pa lubusang nagigising. Hindi ako natatakot sa iyo. Her voice
was husky from sleep. Pero bakit ka narito? Paano ka nakapasok? Isa-isa lang ang tanong. Hindi mahirap pumasok sa kubo dahil hindi naman nakasara. Napangiti siya sa sinabi niya. At doon naman sa oras, pasado 3:00 na. At kung bakit ako naririto ay dahil gusto kong magpaalam. She chuckled in her breath. Nanlaki ang mga mata nito at tuluyang naglaho ang hibla ng antok. Napaangat ito mula sa pagkakahiga. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? He touched her lips with his thumb finger. It was like touching a petal of a rose. Shh! Sweetheart, nais ko lamang magtungo sa Palawan ng maaga para magawa kong lahat ang mga dapat kong ayusin bago matapos ang araw at muling makabalik bago gumabi. Oh, nakita ni Noel ang paglaho ng takot at kaba sa mukha nito. He smiled at her softly, then touched his lips on her forehead. Bago ako bumalik dito sa isla nung nakarang araw ay mga gamit akong hindi ko na ikargang lahat sa bangka, Esperanza. Karamihan ay ang mga gamit para sa kubo. Bayad na yun at babalikan ko na lang nang matapos ko na ang kubo. Isama mo ako, Noel. I would love to, sweetheart. Para naman makita mo ang syudad makalipas ang mahigit 1 taon. Kayo ni Nana Silsa. Pero hindi ngayon, sweetheart. Hindi tayo kakayanin ng bangka dahil sa aking mga kargamento. Bukod pa sa magiging abala ako sa buong araw at makikipag-usap sa mga tao para sa nais kong bilhin at dalhin dito sa isla. Ang mabining liwanag mula sa lampara ay gumawa ng anino sa magandang mukha ni Esperanza. She pouted prettily. Hindi ka tutuloy ng Maynila? He chuckled softly. Natitiyak niyang naninibugho ito nang malamang nagtungo siya sa Binondo. Hindi man ito isinatinig yon. Hinedkan niya ito sa ibabaw ng ulo at saka tumayo na. No, sweetheart. Narito din ako bago dumilim. Matulog ka nang muli bago pa ako makalimot at makagawa ng bagay na hindi dapat. Ano yung bagay na hindi dapat, Noel? Ang akma niyang paghakbang ay napigil at nilingon ito. Nakatingala ito sa kanya. Ang buhok ay bahagyang magulo sanhi ng pagtulog. Her lips parted a little and she looked soft and warm and inviting. Umungol si Noel. Ganun na lang ang pagpipigil niya na huwag bumalik sa papag at gawin ang nais gawin dito. At marahil ay nakatulong sa pagpipigil niya ang kaluskos sa kusina. Natitiyak niyang gising na rin si Nana Silsa. Keep that thought in mind, he said grimly. Nararamdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang pantalon. Hinawi na niya ang kortina at akmang lalabas. Then he stopped, turned around, walked back towards her bed. Sweetheart, he muttered, bent his head, cupped her nape and kissed her surprised lips with savage passion. Matinding pagpipigil sa sarili at ang presensya ni Nana Silsa sa kusina na ilang hakbang lang ang layo. Pagkatapos ay walang lingong tuluyan nang lumabas ng silid ni Esperanza. Hindi pa natin nasasabi kay Noel ang lugar na ito, Nana. Mamaya pagdating niya ay sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa munting kwebang ito at nais kong ipaubaya kung ano ang mabuti para sa mga ito. Itinaas nito ang hawak at sinipat-sipat. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Nana Silsa. Nakita kong nasa silid mo nanggaling si Noel kaninang madaling araw, Esperanza. Mula sa hawak ay nag-angat ng paningin si Esperanza. Huwag kayong mag-isip ng masama, Nana. She smiled softly, remembering the kiss. Nagpaalam lang si Noel. Hindi niya gustong bumalik sa Palawan nang hindi nagpapaalam. Ano na ang mangyayari ngayon? Mahal mo ba siya? Mahal ka ba niya? Ibinaba ni Esperanza ang hawak at tumayo. Lumakad patungo sa bunganga ng kuweba at lumabas. Sumunod si Nana Silsa. Malamig ang hanging dumadapyo sa balat nila, lalo at nasa ituktok sila ng batong bundok. She loved this paradise and did not want to leave this place.
Tayo na nang umuwi, Esperanza, at baka lumakas ang ambon. Napakalamig pa rin ng hangin. Yakag ni Nana Silsa mula sa likuran niya at ipinulupot sa katawan ang balabal. Kung darating ng maaga si Noel, ay kailangang igaya ko na ang hapunan natin. She smiled. She loved this place the most. Pakiramdam niya ay kay lapit niya sa kalangitan. Abot kamay ang mga ulap at ang may kapal. Nagsimula siyang mamaybay sa gilid ng bundok sa halip na sa landas. Manaka-naka ay tumitingin siya sa laot. Umaasang makikita ang bangkang sinasakyan ni Noel. Hindi alintana ang ambon na sinasangga ng malalaking dahon bago pa pumapatak sa kanya. Baka mahulog ka niyan sa bangin sa kakatitig mo sa laot, Esperanza. Kumakapal ang ulap at baka hindi mo makita ang dinadaanan mo. Tukso ni Nana Silsa na may kasamang babala. Alam naman ninyong sanay na akong. She stopped in mid-sentence as she excitedly gazed at the sea. May bangka sa laot, Nana. Si Noel nang tiyak ang sakay niyon. Mula sa pamimitas ng pako ay nag-angat ng katawan ang matandang babae at hinawi ang mga halamang nakatabing sa paningin nito. Inaninag mula sa mga ulap ang sinasabi nito. Malamang na siya nga. Siya, bilisan mo. Itong pako na pinitas ko ay bukas na natin uulamin at magtitinula na lang ako. Maaaring magkasabay silang makarating sa kubo kung magmamadali siya. Excitement and longing filled her chest. Umalis pa lang si Noel kaninang madaling araw ay hinihintay na niya ang pagbabalik nito at binibilang ang bawat sandali. Nagmamadali ang kanyang pagbaba habang nangungunyapit sa mga sanga ng mamunting puno. Manaka-naka ay tumitingin siya sa laot. Then something caught her eyes. Maliit lang subalit natatanaw niya. Lumabas din yon mula sa makapal na ulap. Nana, tumingin kayo sa laot, aniya. Ano ang nakikita ninyo maliban sa bangka ni Noel na patungo sa baybayin natin? Ibinaba ni Nana Silsa ang basket at maingat na humakbang patungo sa gilid ng bangin. May edad na ito subalit malinaw pa rin ang mga mata. Ang tanging iniinda nito ay ang pananakit lagi ng mga kasukasuhan. Ano ba ang dapat kong makita maliban sa may bangka rin sa malayo na hindi ko halos maaninag dahil sa ulap? Tama kayo, Nana, she said truthfully. Pero Nana, ang tinutumbok ng bangka ay mismong sa dinadaanan din ng bangka ni Noel. Uy, ano naman? Baka nga dumadagat lang yan. Nana, kinakabahan ako. Nung parating umaalis at bumabalik si Papa, ay lagi akong narito. Tumatanaw, nag-aabang. Kahit nitong huling mga araw bago natin natagpuan si Noel, ay parati rin ako rito pero walang bangka akong nakikitang pumaparito sa bahaging ito ng isla. Sa ibang panig ay oo, marahil ay yaong mga naninirahan sa kabilang bahagi nitong isla. Pero hindi rito, Nana. Matatalim ang mga bato sa bahaging ito ng isla. Kung hindi natin itinuturo kay Noel kung saan niya dapat idaan ang bangka ay mahihirapan siya at sisarain niya ang bangka. Esperanza, kinakabahan ako, Nana. Alalahanin ninyong sa kuwebang ito tayo unang dinala ni Papa. Nagtagal tayo rito ng 2 buwan bago tayo bumaba. Pinag-aralan ni Papa ang bahaging ito ng isla. Tinitiyak niya na hindi ito napupuntahan ng tao bago siya gumawa ng kubo sa ibaba. Baka kasamahan lang yan ni Noel. Katwiran ni Nana Silsa. Hindi ako naniniwala roon. Hindi magdadala ng tao rito si Noel at isa panganib tayo. Puno ng conviction ang tinig niya. Siya, sige, pagmasdan muna natin ng ilang sandali ang bangkang makita mo. Baka naman lumihis. Huwag kayong aalis dyan, Nana. Tinakbo ni Esperanza ang kabilang bahagi ng batong bundok na paikot sa pagitan ng mga matutulis na mga sanga. Pababa na iyon at halos magkadatisod siya sa mga nakausling malalaking ugat ng kahoy. May kalayuan iyon mula sa kinaroonan ng kuweba pero matatanaw niya mula roon kung saan patungo ang isa pang bangka. Humihingal na siya habang hinahawi ang mga damo.
Wala siyang relo pero ang sandaling ipinagmasid nila sa bangka ay sapat na parang matiyak ni Esperanza na sa bahagi nila ng isla patungo ang isa pang bangka. Nakita niyang lumihis ang bangka. Ang tinungo nito ay ang likurang bahagi ng baybayin nila. Bakit? Ano ang gagawin ng mga ito roon? Kung dumadagit ang mga ito ay hindi ito tutungo sa baybayin. Alam ng mga taga-kabilang isla na babato sa bahaging iyon. Tumitindi ang kaba niya dahil sa pagod at hingal sa pagtakbo, pero hindi niya maaring ipagsawalang bahala ang kaba. Bukod pa sa hindi siya sanay na may ibang taong dadaong sa baybayin nila. Nagmamadaling tinakbo niya pabalik ang kuweba. Halos gusto niyang bumagsak sa lupa sa pinagsamang pagod at takot. "Maiwan kayo rito, Nana," humihingal niyang sabi. Ano ang ibig mong sabihin?" Kung panganib ang dumarating ay hindi alam ni Noel dahil lumihis ang bangkang kasunod niya, Nana. Malamang na hindi niya nakitang kasunod niya ang bangka dahil sa ulap. Lumakad siya papasok sa kuweba. Natitiniyak niyang hindi rin mag-iisip si Noel na sinusundan siya ng bangka, lalo at malayo ang pagitan nito. Esperanza, ano ang gagawin mo?" Puno ng pag-alala ang tinig nito. "Ang itinuturo ni Papa sa atin kapag may panganib at mararamdaman ko, Nana, panganib ang dumating." Napuno ng takot ang mukha nito. Esperanza, maiwan kayo rito. Ano man ang mangyari ay dito lang kayo, Nana. Baka naman nagkakamali ka ng hinala. Walang mawawala kung mag-iingat at nakahanda tayo, Nana." Pinahid niya ng likod ng palad ang butil ng pawis na gumigiti sa noo niya. "Pero hindi ako papayag, Nana, na muling manipulahin ng masasamang tao ang buhay natin." Noel points of view. Nilusong ni Noel ang tubig at sinikap na huwag abutin ng tubig ang mga bitbit na pasalubong. Ang isa roon na delikadong mabasa ay ang radyo na binili niya para kay Nana Silsa. Sinulayapan niya ang kubo sa di kalayuan. Nagtatakang hindi siya sinasalubong ni Esperanza. Nasa kubo ba ito o nasa gubat kasama si Nana Silsa? Ibinaba niya sa buhanginan ang mga dala at muling binalikan ang bangka at kinuha ang lubid at dinala pabalik sa baybayin at itinali sa puno ng niyog. Dinampot niyang muli ang mga pasalubong at lumakad na patungo sa kubo. "Esperanza! Esperanza!" Tawag niya. Kumunot ang noo niya nang walang Esperanza o Nana Silsa na lumabas. Inulit niya ang pagtawag habang lumalakad patungo sa kubo. Esperanza! Napigil sa lalamunan niya ang pagtawag ng mula sa gilid ng kubo ay isang pamilyar na bulto ang lumitaw. "Papa? Hello, Noel. Kumusta?" Isang nakakalukong ngisi ang sumilay sa mga labi ng matandang lalaki. Sa likuran nito ay 3 lalaki pa ang natanaw niyang kasunod nitong lumabas. Mga sanggano at tiyak na mga tauhang bayaran ni Geraldo. 2 sa 4 na lalaki ay may hawak na pistola, si Geraldo at si Torrio. Kilala niya si Torrio bilang alalay ng ama-amahan. Hindi niya kilala ang isa pa, subalit namumukha niya ang bunsong kapatid ni Carmen na halos kasing edad lamang niya. Kanina, nang nasa kalagitnaan na siya ng alaot, ay nalingunan na niya ang bangka na kasunod. Malayo ito sa kanya at hindi niya naisip na siya ang sinusundan ng mga ito mula pa sa Palawan. He had been too careless. Ngayon ay isinapanganib niya ang buhay ng 2 babae. Sukat sa pag-iisip, kay Esperanza at Nana Silsa ay iglap na nilukob ng takot ang dibdib ni Noel. Kaya ba wala ang 2 babae? Sukat doon ay puot na bigla niyang sinugod si Geraldo. Subalit nahinto siya sa pagakbang nang iumang ni Geraldo na ang pistola sa kanya. Ganon din ang tauhan nito. "May tinawag kang pangalan kanina, Noel," ani ni Geraldo. Nagsindi ng tabako. "Pangalan ng babae sa aking pandinig. May kasama ka ba rito? Kung gayon." Tinanguan nito si Torso at ang isa pang lalaki. "Halughugin ninyo ang kubo at ilabas ang baul dito sa akin." Noel felt weak with relief.
Kanina pa pala ang magtsiya kung ganon. Malamang na magkasunod lamang silang dumating ni Geraldo. Pero panandalian lamang ang pagkapahinga niya ng maluwag. Sa malaon at madali ay uwi ang dalawa. Sa islang ito ka pala nagtago sa akin, Noel. Ani ni Geraldo. Inikot ang tingin sa kubo. Hindi ko alam kung paano ka nakatiis sa tirahang ito na malaki lang ng kaunti sa kasa ng paluma. Pagkatapos ay puot na ibinalik ang tingin kay Noel. Nasaan ang baol na tinangay mo, Noel? Mapapaslang mo ako, Geraldo, pero hindi mo makuha ang baol ng mga alahas ng aking mga ninuno. Ngumisi si Geraldo. Sininyasan ang bunsong kapatid ni Carmen. Nakangising lumapit ito kay Noel at akmang bibigwasan niya ito. Subalit nakailag si Noel at nagpakawala ng malakas na suntok sa ilalim ng panga nito. Nawalan ng panimbang ang lalaki at humandusay. Nang susugurin itong muli ni Noel, ay nasa sentido na niya ang baril ni Geraldo. Siya namang paglabas ni Torrio at ng isa pang lalaki mula sa loob ng kubo. Parehong umiling ang dalawa. Wala kaming makitang baul doon, Geraldo. Nahalughog na naming lahat at wala namang gamit sa maaring pagtaguan. Sinulyapan ni Torrio ang nakahandusay na kasamahan. Nagpapuyos sa galit ang mga mata ni Geraldo. Nang balingan si Noel. Halos gumawa ng butas sa sentido niya ang pagkakadiin nito ng baril. Pinigil ni Noel ang mapaungol. Ituro mo na, Noel, dahil hindi mo rin naman mapapakinabangan ang mga iyon. Bakit? Papatanim rin ako? Tulad ng ginawa mo sa tunay kong ama? Ganun ba, Geraldo? Malakas na halakhak ni Geraldo. Hindi ko akalaing mapaglalangan ako ng aking kapatid, Noel. Mahusay ang mama mo. Hanggang sa ay hindi niya inaming nasa kanya ang baol. At hindi ko natuklasan kung saan niya itinago, maliban ng gabing hukayin mo iyon. Sininyasan ni Geraldo si Torrio at ang isa pang tauhan. Agad nilapitan ng mga ito si Noel at hinawakan sa magkabilang braso. Isang suntok ang ibinigay sa kanya ni Torrio sa sikmura. Napauklo siya sa sakit. Sinikap niyang manlaban, subalit anuman ang gawin niya ay dobling sakit ang inaabot niya sa mga ito, lalo at nakatayo na ang sinuntok niya at tulong ang mga ito sa pagbugbog sa kanya. Nasaan ang baol ng kayamanan, Noel? Binabalaan kita, malapit nang maubos ang aking pasensya. Umungo lamang si Noel sa matinding sakit, subalit hindi sumagot. Hindi niya alam kung bakit hindi natagpuan ng mga tauhan ni Geraldo ang baol sa silid ni Esperanza. Kinuha ba yon ng magtiya at saka itinakas? Umiling si Noel. Hindi gagawin ni Esperanza ang mga bagay na iyon. Dapat ay noon pa nito ginawa iyon. Kung gaanong hindi natagpuan ng mga lalaki ang baol ay nasa magtiya ang kasagutan. At kung sakaling itinakas ng mga ito ang baol, ay mas mamatamisin pa niya kaysa mapunta sa buhong na si Geraldo. Isang suntok sa sikmura ang ginawa ni Geraldo sa kanya. Itinaas niya ang isang binti at isang sipa ang binigay niya kay Geraldo na nabigla at bumagsak sa buhanginan. Napaungol si Geraldo. Bugbugin yan hanggang sa malumpo. Sigaw nito. Muling tinanggap ng katawan ni Noel ang sunod-sunod na suntok mula sa tatlong lalaki. Ipinaputok ni Geraldo ang baril sa bahagi ng hita ni Noel. Halos mapugto ang hininga ni Noel sa matinding sakit. Hindi kita papaslangin kaagad, Noel. Puot na sigaw ni Geraldo na nagmamadaling makatayo. Unti-unting pahirap ang gagawin ko sa iyo hanggang sa hilingin mo sa aking paslangin na kita. Itali yan sa puno ng niyog. Subalit, bago makahakbang ang mga lalaki, ay isa uling putok ang umalingaw-ngaw. Tumama iyon sa buhanginan sa pagitan ni Geraldo at ng tatlong tauhan. Sabay na nilingon ng mga lalaki ang pinanggalingan ng putok. Si Esperanza nahawak ang isang rifle at nakatutok sa tatlong lalaki. Ang kasunod na putok ay para sa isa sa inyo.
Napaungol si Noel, sinikap makatayo sa kabila ng tama ng baril sa binti. Napuno ng matinding takot ang dibdib. Noel points of view. Saan galing ang rifle na hawak nito? At sa tingin niya ay hindi pinangininigan ng kamay si Esperanza sa pagkakaumang sa rifle sa apat. Tila ba sanay na itong gumamit ng sandata. Ngumisi si Geraldo at may mali siyang hinagod ng tingin si Esperanza mula ulo hanggang paa. May palagay ako kung kanino ako dapat na magtatanong kung nasaan ang kayamanan. Umalis na kayo, wala rito ang hinahanap ninyo. Sigaw ni Esperanza at iniikot sa tatlo ang hawak na rifle. Parihong nagtawanan ang mga lalaki. Si Geraldo ay nilingon si Noel na nakatayo at itinututok dito ang baril. Ibaba mo ang rifle, binibini. Kung ayaw mong paslangin ko ang lalaking. Hindi natapos ni Geraldo ang sinasabi at isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Dilat ang mga mata sa pagkamanghang bumagsak si Geraldo sa buhanginan. Natarantang itinaas ng isang lalaki ang hawak na baril at itinuon kay Esperanza. No! Sigaw ni Noel at paikang tinakbo si Esperanza upang ipanangga ang sariling katawan dito. Isa pa uling putok ang umilingaw-ngaw. Naramdaman ni Noel ang pagtama ng bala sa may dibdib niya, kasabay ng sigaw ni Esperanza sa kanyang pangalan. Bumagsak sa lupa si Noel, gayon may natanaw si Nana Silsa na ipinaputok ang baril kay Torrio. Sa nalalabo niyang paningin ay nakita niya, tulad ni Geraldo, ay walang buhay na bumagsak sa buhanginan si Torrio. Noel! Pahagulgol na wika ni Esperanza. Nana, tulungan ninyo ako! Si Nana Silsa ay inumang ang baril sa dalawang lalaki. Kasunod kayong mawawala. Kung kikilos kayo ng masama, babala nito na nakarating pa sa pandinig ni Noel. Buhatin ninyo si Noel papasok sa kubo, utos ni Nana Silsa. Such beauty. Esperanza turned and smiled softly. Nakasandal sa isang matandang punong mulabi si Noel, di kalayuan sa kanya. He was naked from the waist below. Nakapulupot ang binda sa bahagi ng katawan nitong may sugat sa may baba ng kanang balikat. Isang makeshift scratch mula sa sanga ng puno ang gamit nito. And Noel took her breath away. Halos 2 linggo na mula nang mangyari ang tila bangungot na iyon sa buhay nila. Bangaman hindi pa gaanong magaling si Noel, ay ligtas na ito at patungo sa lubusang pagpapagaling. She thought she would lose him. Kung nagkataon ay hindi na rin niya kayang nanaising mabuhay pa. Buong tapang niyang ginamit ang lahat ng nalalaman at natutuhan niya mula sa ama at inopera ito. 2 sugat mula sa bala ng baril ang tinamo ni Noel. Isa sa kanang dibdib mula kay Torrio at 1 bullet from Geraldo hit his left thigh. Muling ibinalik ni Esperanza ang paningin sa lawa. Sa pampang ay ang mga ligaw na bulaklak na nagpapaligsahan sa ganda. She sighed. Pinuno ng hangin ang dibdib. Kay ganda ng lugar na ito. Isa ito sa aking paboritong lugar dito sa isla, maliban sa itaas ng bundok. Kapag magaling ka na, ay dadalhin kita roon. She had told him about the cave. Ganon din ang 3 rifle at mga bala niyon na sadyang itinatago ng kanyang ama para sa proteksyon nilang dalawa ni Nana Silsa. Sinabi rin niya kay Noel na dinala nila ni Nana Silsa ang baol ng mga alahas noon pamang una siyang magtungo sa Palawan. Itinago niya iyon sa ilalim ng malalaking bato sa kuweba. Naririnig niya ang pagkakabali ng mga tuyong sanga ng puno sa paghakbang ni Noel patungo sa kanya. Tumabi itong unaupo sa kanya, gusto niya itong alalayan, subalit hindi gugustuhin ni Noel iyon. Sa halip ay nabot niya ang saklay at nilagay sa damuhan sa paanan nila. I mean, you are the beauty. Higat kang maganda kaysa alinmang bagay o lugar sa gubat na ito. Ani ni Noel at kinabig siya payakap. Pagkuway, hinagan siya sa sentido. I love you so much.
Esperanza. Madamdamin nitong pahayag. She held his arms close to her. Alam ko. How? He frowned. Ngayon ko lang sinabi sa iyo ang katotohanan iyan. Mula Palawan ay ilang bisis kong inusal yan at minimemorya kung paano ko iluluhog ang aking pag-ibig sa iyo. Maingat na inihilig ni Esperanza ang ulo niya sa balikat nito. A soft smile curved her lips. Sa buong magdamag na nagdideliryo ka ay yan ang sinasabi mo, Noel. Nanliligaw ako sa aking ditbid, he faked a groan. At hindi man lang ako aware, ngumiti si Esperanza. Kaya naman natitiyak kong totoong iniibig mo ako at iniibig din kita, Noel. Iniibig kita ng labis. You silly girl, he said and kissed her hair. Muntik mo na akong sa takot nang makita kong itinuon ni Tulyo ang baril sa iyo. Nginitian lang siya ni Esperanza. Saan mo natutuhang gumamit ng rifle? At kahit si Nana Silsa, ni hindi nagkaroon ng pagkakataon si Geraldo. Natitiyak kong babarilin kanyang muli kung hindi ko ibababa ang hawak kong rifle para lang takutin ako. At posibleng mangyari iyon dahil binaril kanyang una. Kung nag-alinlangan ako ay nawala ang tsansang makaligtas tayo at naniniwala akong anuman ang mangyari ay papakarin niya at ako. Hindi ko alam na kasunod ko si Nana Silsa. Sinabi kong maiwan siya sa itaas. Buo ang loob at isip mo, Esperanza. Hindi pangkaraniwan sa isang babae. I'll never find someone like you in a million years. Hindi kita gustong tingnan ng mga sandaling iyon, Noel. Dahil kung ginawa ko yun, ay panghihinaan ako ng loob. Bibitawan ko ang rifle at tatakbuhin kita. Papaslangin ka nila at pagsasamantalahan nila ako. Noel's arm closed on her shoulder tightly. You did not hesitate to pull the trigger. My sweetheart, hindi kita inaakusahan ng kung ano paman. Far from it. Geraldo was an evil man. Iniligtas mo ang buhay nating pareho. It's just that his voice trailed off. Nag-isip ng tamang salita. Kahit sa aking nagdideliryong isip at bingit ng kamat ay hindi ko mapaniwalaan iyon. Hindi mo sinagot ang tanong ko kung paano kayo natutong maging batikan sa paggamit ng rifle. Si Papa ang nagturo sa amin para sa aming kaligtasan. Walang kapaguran si Papa sa pagturo sa akin hanggang sa kahit tumatakbong baboy ramo ay nagagawa kong patamaan. Noong una ay hindi ko gustong malaman mong kaya naming ipagtanggol ang aming sarili kung sakaling isa kang masamang tao at may balak na masama sa amin. Bagamat lagi nang may nakahandang patalim nakatali sa aking binti kahit sa aking pagtulog, ay nangangamba si Nana Silsa na hindi ko magagamit yon dahil matatakot ako. Hanggang sa mapalagay kami at mawala yon sa isip ko ng tuluyan. Ipinagpasalamat kong naisipan kong pumanhik sa bundok at bisitahin ang mga gamit ni Papa roon. Nakataling patalim sa binti? Amyos niyang tanong. Kapag kuway, bigla itong tumukod sa batong kinaupuan nila at tumalungko sa lupa. He was grimacing in pain. Tiyak na dahil sugat sa kabilang hita at napupwersa ni Noel ang binti. Ano ang ginagawa mo, Noel? Ang sugat mo ay baka magdugo. Subalit, nagpatuloy ito sa pagluhod gamit ang walang pinsalang binti at nakatukod sa bato sa labis na pagtataka ni Esperanza. Kapag kuway, inilahad nito ang kanang kamay sa kanya. Ang naroroon ay isang singsing na ang brilyante ay kumikislap sa sinig ng bababang araw. Be my wife, Esperanza. Wika nito, his voice husky with so much emotion. Bear my name and my children. Dalhin mo sa sinapupunan mo ang susunod na henerasyong magtataglay ng aking pangalan. Biglang nanikip ang lalamunan niya. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Noel! She was breathless. Ang kamay niya ay nasa tapat ng kanyang puso na tila pinipigil niya ang pag-alpas niyon. Inihahandog ko sa iyo ang aking pangalan. Noel took her hand. Isinuot nito sa palasingsingan ang singsing. Say yes.
Sweetheart, sunod-sunod ang ginawa niyang tango, unable to be utter a word. Isa-isa nang bumagsak ang mga luha sa mga mata niya. Yumakap siya ni Noel sa kandungan. My wife, ikaw lamang ang babaeng magtataglay ng aking pangalan, Esperanza, tulad din ni Papa kay Mama. Tumingala si Noel at inabot ang likod ng ulo at hinila pababa at masuyo siyang hinagkan. Soft, tender, lingering. Oo, Noel, she murmured into his mouth. The kiss lingered for a while. Kapag kuway, ito na mismo ang kumawala at napangiwi at sinikap tumayo. Sa pagkakataong iyon ay hindi nito inawat si Esperanza. Nalalayan ito at muling maupo sa bato. Esperanza saw the strain on his face. May mga botel ng pawis ito sa paligid ng noo. Bakit ka pa ba lumuhod? Amyos na tanong ni Esperanza. Maaari ka namang mag-propose ng nakaupo lang. I want you to remember this forever, sweetheart. He smiled into her eyes. Itinago ang sakit ng sugat sa hita sanhi ng ginagawang pagluhod. Ikinulong siya ni Noel sa mga bisig nito, masuyong hinagkan sa buhok. Sa susunod na buwan ay tutungo tayo sa mainland. Bibilhin natin ang pinakamagandang wedding dress at isusuot mo ang kwintas na emerald na ipinagkaloob ng tunay kong ama kay Mama. At pagkatapos ay magliwaliw tayo sa buong mundo kasama si Nana Silsa para sa ating pulot gata. Oh Noel, hindi ko iniisip na pagkatapos ng mga raming bagungot sa buhay ko'y makakadama ako ng ganitong ligaya. Ikaw lang ang mamahalin ko, Esperanza. Walang ibang babaeng magtataglay ng aking pangalan. Kapag kuway, di naman ito ang tiyan niya. Sa sandaling tayo ay magkaanak, ay pangangalanan kong Ramon, ang ating panganay, kung lalaki, at Rita naman, kung babae. Nagpakasal ang dalawa pagkalipas ng isang buwan. Noel applied homestead after they came back from tour the world for months. Hindi nagtagal, ginamit ni Noel ang salapi ng kanyang mama upang tuluyang mabili ang mahigit sa kalahati ng isla na pinangalanan nitong Esperanza Resorts. Napag-alaman din niyang pag-ari ng isang pamilyang nagngangalang San Juan, ang kabilang bahagi ng isla. Naging magkaibigan ang dalawang pamilya, halos naghati sa pagmamayari ng isla. Dalawang anak ang ipinagkaloob ni Esperanza kay Noel. Ang panganay ay pinangalanan nilang Ramon at ang pangalawa ay Rita. Masayang nagsasama ang mag-asawang Noel at Esperanza kasama ang dalawa nilang mga anak. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.